Hello guys! Ako na naman ito, si Nathaniel. Kumusta naman kayo? Sana hindi kayo nilalamig dyan. Kasama ba kayo sa mga samahan ng mga malalamig ang Pasko? But anyway, hindi Pasko ang ating pag-uusapan ngayon, kundi yung mga basic questions or some of the questions na ating nare-receive sa mga future na language assistants or sa mga gusto magturo ng English dito sa Spain. Ayan. So, itatry nating sagutin yung mga tanong, mga common question, no? Based sa experience ko and sa mga alam natin ng mga information, okay? So, first question, when will I know my school details or kailan ko malalaman yung school ko, okay? During the application kasi, hindi mo pa siya malalaman hanggat hindi mo na receive yung placement letter o yung tinatawag nilang Carta de Nombramiento. Doon sa Carta de Nombramiento, nandun yung pangalan ng school, yung address ng school, yung contact details ng school. Usually parang email at saka may phone number ba doon? Parang email lang ata. And then yung stipend mo at saka insurance coverage. Basically, yun yung laman ng Carta de Nombramiento. Ayan. Let's say, for example, for ministry applicants or conversa siguro, no? Makukuha nyo yung, actually, depende kasi yan sa region. For Madrid, medyo late ang Madrid. Like, late ng May, June hanggang August. Super late na yung August actually, lalo pag mag-apply ka ng visa. Ayan, no? Pero kung sa ibang regions, I think May, around May, nagbibigay na sila ng Carta de Nombramiento. Depende yan sa mga iba't ibang programs, okay? So, doon mo palang malalaman yung details ng school. All those application, pwede kang magbigay doon ng preference mo, like, anong region mo gusto, kung malaki or maliit ba na pueblo, yung mga ganun, mga bagay. Another question is, how long will I be able to stay in Spain after the program finishes? So actually, depende yan sa program. Kung mapunta kayo dun sa Instituto Franklin, Teach and Learn program, pagkatapos nun, kasi kung mag-aaral kayo ng masters, pwede kayo mag-apply yung tinatawag nilang búsqueda de trabajo na visa after that. Pero ang alam ko sa lahat na ng program, aside from Instituto Franklin, kung tapos na yung program, hanggang dun lang yung legal stay mo sa Spain unless mag-renew ka ulit or maghanap ka ng ibang program para maging legal sa Spain. Okay? Another question, I am applying for the program with someone else. Can you assure us we will be placed close to each other? For example, nag-apply kayo ng jowa nyo, no? Jowa mo. Wala actually guarantee na mapupunta kayo sa same school. Siguro you can put notes sa inyong mga ang tawag dito, application. Siguro yung region, yes, pero wala talagang guarantee guys like baka mapunta pa kayo ng ibang region. That's the worst naman na. Put notes na lang siguro dun sa inyong application. Another one, I don't like my placement. Can I be reassigned to another school? Medyo ano to ang tawag nito. Mahirap tong case na to, no? Siguro kung makakapag-provide kayo ng very justifiable reason kung bakit gusto nyo magpa-transfer, then yes. Pero kung halimbawa, gusto kong kasi ang layo naman, ganito, ganyan, ganyan, baka hindi nila kayo i-honor or i-approve, okay? Another question, ito, para sa mga, ang tawag nito, hindi pa alam mag-Spanish, no? Is Spanish required to participate in the program? Actually, hindi naman po siya required, pero nakakatulong po siya in your daily life dito sa Spain to communicate with the locals here, no? At saka yung sa mga bureaucratic process, pero hindi siya, well actually, yung Spanish language, yes, no? Pero ngayon kasi sa ministry, nagre-require na pala sila, A1, tsaka sa mga taga Instituto Cervantes, A2. Ayan. Sa ibang program, I think A1 na din ata sa Instituto Franklin. So sa ibang mga program ata hindi pa nila kailangan. Ayan. Ano pa mga question? Can I teach in one region and live in a different one? Unfortunately, hindi siya pwede. Or, depende kung nasa frontera ka or yung, tawag dito,
border. Pero legally hindi kasi yung TIA mo, yung card mo, yung resident card mo, ina-apply lang talaga siya kung saan ka naka-empadron or kung saan ka nakatira. Ayan. Will auxiliary sa conversation have holidays? Yes, definitely. Dito marami silang holidays. Yung pinakamahaba is Christmas. Paid pa din kayo dun sa mga holidays na yon. And then Semana Santa, which is April. Ayun. And then kung meron sila dito mga holidays or mga tinatawag nilang puente, yung puente is for example, Friday walang pasok, no? Or Monday, yun yung puente. And bayad kayo doon, lahat ng mga holidays na hindi kayo papasok doon sa school dahil may festivities, may events, may ganito, Constitution Day, National Day, mga ganyan-ganyan mga days, no? Okay. Will I be able to get another job while in Spain? Ang pagkakalam ko dito is, we are legally, tama ba ako? Pwede naman kayo mag-seek ng advice from anyone or from mga abogados, no? Alam ko 30 hours a week. Or, yes, 30 hours. Hindi ko lang alam kasi hindi ko pa siya natatry pero narinig ko rin 30 hours. Hindi ko lang alam kung automatic ba siya or kailangan humingi or humanap kayo ng permit. Ganyan. Pero, yes, narinig ko na ito yung 30 hours. How much should I have saved before beginning the program? Siguro kung galing ka ng Pilipinas, I would advise or recommend you na mag-ipon for at least 2 months. 2 months. Well, actually, kung dumating ka naman before October, and then sasahod ka ng, just to make sure na sasahod ka ng October, kahit siguro hindi na 2 months. Pero mas safe siguro 2 months or 3 months sa ibang mga regions. Ayan. Will this stipend be enough while I am in Spain? Ako na yung living proof dito kasi I've been with different programs for the past 5 years. At kung ang problemahin mo lang is pagkain at saka apartment or piso, I think it's enough. Meron ka pang konting maiipon. Pero if your goal here is to travel din, no, I think it's not enough. Kaya kumukuha ako ng mga private classes para matugunan ko yung aking iba't ibang mga financial expenses like traveling, okay? So, kaya naman. So, enough siya, okay? What happens if I withdraw from the program after arriving in Spain? Nakalink kasi yung authorization natin dun sa card natin or sa visa. So, I think the school will report it to the police or extranjeria, and then makakat na rin dun yung permission nyo legally, no, to stay here in Spain. Ayan. Does the program include medical certificate? Yes. Yes po. Sa lahat ng mga programs na alam ko, kasama siya. Itong medical coverage. Sa medical coverage pala, hindi lang nito masyadong nasasakop is yung dental. Ayan. Pero everything else covered na siya from check-up to kahit ano-ano. Pero yung pagbili ng gamot is hindi siya covered or hindi siya kasama doon. Ayan. At from your own pocket pa din yun. Okay? So, yun lang siguro yung mga questions so far, no? Karamihan kasi tinatanong yan for those, ang tawag nito, mga Pilipino, mga kapwa natin na nasa Pilipinas, siguro. Kung meron kang question, you can comment sa video na to and then we're going to answer it. Okay? So, yun lang muna for this video. Ilalagay ko to sa aking playlist, which is Teaching English in Spain. You can check that out. You can also subscribe to my channel and share it to your friends or someone else. Again, kung meron kayong mga katanungan, please don't hesitate na mag-comment. Ayan. Maraming salamat. Hasta luego.